Hindi natatapos ang bangungot. Kahit magising ka pa, may mga taong walang muka ang nakapalibot sa kanya. Parang blurred na hindi mo maaninag. Yung mga mata nila, walang laman. Ang sama ng tingin. Biglang dinagana ng sapatos ang ulo niya, idiin pababa, hanggang dumikit yung mukha niya sa maruming tiles ng CR. May nagtatawanan, habang may humila sa buhok niya, sabay tulak papunta sa inidoro. Tapos binuhusan siya ng maruming tubig, paulit-ulit, walang tigil. Tapos narinig niya, baboy. Ulit-ulit, parang sumpa na dikit sa kanya. Ito na yung buhay niya. Dahil lang sa mukha niya, siya yung napagtripan. Ang pangalan niya, Hirota Takeshi. Pero sa Class 3B, hindi siya tao. Baboy siya. Nakatayo siya sa pinto ng classroom, hindi makapasok, parang nanigas. Sa loob, tahimik. Tapos may mahinang tawa. Alam niyang siya yun. Inaantay siya. Yung upuan niya, nakahiwalay, punong-puno ng bulok na pagkain, durog na lata. At puro sulat sa desk niya. Mga mura, mga insulto. Doon pa lang, gets na niya. Walang magbabago. Ganito pa rin bukas. Sa gitna ng lahat, nakangiti yung leader. Parang aliw na aliw. Parang nanonood lang ng show. Malakas siyang magsalita. Nang-aasar. Sinasabi na ang buhay puro paghihirap lang. At araw-araw mas lulubog ka pa. Tapos, itinuro niya yung sahig. Isang basang tambak ng kung ano-anong dumi, pagkain, basura, kadiri. Yan, kainin mo. Biglang tawa ang buong klase. Lumuhod si Takeshi, nanginginig, tinanong kung seryoso ba sila, pero walang sumagot. Hinampas siya ng upuan sa muka. Biglang sakit. Dugo. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak, nagmamakaawa. Hindi niya kaya. Lumapit yung leader, sobrang lamig ng tingin, walang awa. Tumahimik ka. Kain. Tapos bumulong, baboy ka, di ba? Tahimik. Tapos sabay-sabay silang nagtawanan. Ang baboy hindi nagsasalita. Sumisigaw lang, oink-oink. Sumabay buong klase. Yung iba tumatawa, yung iba sumisigaw. May kumakain pa habang pinapanood siya. Parang show. Nakaluhod si Takeshi, duguan, nanginginig, unti-unting nababasag. Lumapit silang lahat, pinapalibutan siya, pinapamadali. Yung leader yumuko sa kanya at bumulong. Sayang pagkain. Doon na siya bumigay. Dahan-dahan ibinaba ni Takeshi yung ulo niya palapit sa dumi at kumagat siya. Biglang sigawan, tawanan, palakpakan, parang may nanalo. Cute daw siya. Ang galing daw, tumutulo yung luha niya, halo sa dugo, habang ngumunguya. Flash, may camera. Nasa likod niya sila, ngumingiti, peace sign. May dumakma sa ulo niya at dinidiin pababa, diretso, sa basura. Flash, parang class picture. Tawanan ulit. Tinitignan yung kuha. Perfect. May pangalan na agad, baboy at amo. At sa moment na yon, tuluyan siyang nasira. Wala nang natira. Pagkatapos, sa ilalim ng mapayapang langit, mag-isa siyang naglalakad. Nagbiblink yung ilaw ng rails, pula, mabagal, parang humihinang tibok ng puso. Bumaba yung harang pero hindi siya tumigil. Hakbang. Isa pa. Isa pa. Hanggang umapak siya sa railes. Tahimik lang yung luha. Wala na ring takot. Ito na. Katapusan na. Paparating yung tren. Sobrang liwanag. Sobrang lakas ng tunog. Sa wakas, tapos na. Pero hindi siya namatay. Biglang naging puti ang lahat. Dapat, patay na si Takeshi sa riles. Pero imbis na mangyari yon, nagising siya sa ibang mundo. Maliwanag ang langit. Malinaw, tahimik, sobrang payapa. Sa gitna ng ilog, nakatayo si Takeshi. Hawak ang sibat, nangingisda. Walang nagalaw, walang ingay. Tapos sa isang iglap, umatake siya. Swoosh. Sapul ang sibat sa isda. Anino lang ni Takeshi ang kita. May hawak na sibat at huling isda. Reveal. Unti-unting luminaw ang paligid. Tumingin si Takeshi sa nahuli niya. Ayos. Lumakad siya paalis ng ilog. Tumutulo ang tubig sa katawan niya. Nilagay niya ang isda sa bag, tapos humiga siya sa lupa sa tabi ng ilog. Hays!
Humiga siya, nakatingala sa langit, pinagmamasdan ng araw, at ang tahimik na gubat. Ang ganda na naman ng panahon, pero bigla siyang napahinto. May presensya. Dalawang dambuhalang anino, unti-unting lumitaw sa harap niya. Mga halimaw, may hawak na sibat. Dahan-dahang tumingala si Takeshi at nanigas siya. Mukha silang baboy, mga orc. Duguan ang mga mukha nila at puno ng matutulis na pangil ang bibig. Pinagpawisan si Takeshi. Tahimik, tense. Pero sa hindi inaasahan ngumiti siya. Kakain na ba? Sige, tara na. Saglit na katahimikan. Tapos ngumiti rin ang dalawang orc. Tumayo si Takeshi at sabay-sabay silang naglakad. Habang naglalakad siya, bumalik ang alaala sa isip niya. Noong araw na yon, nilamon siya ng liwanag ng tren at pagmulat niya ibang mundo na agad ang bumungad. Sa gitna ng gubat, napapalibutan ng mga nilalang na parang orc handa na siyang mamatay noon. Pero 6 na buwan na ang lumipas. At ngayon, parang pamilya na niya ang mga ito. Habang naglalakad sila, may maliit na orc na tumatakbo papunta sa kanya. Takeshi? Takeshi? Ngumiti si Takeshi. Lumuhod siya ng konti. Nandito na ko, Ogugu. Masaya si Ogugu at may ipinakita sa kanya. Tinanggap iyon ni Takeshi, tiningnan at ngumiti. Grabe, ang galing nito, Ogugu. Mas lalo pang sumaya ang bata. Hinila ni Ogugu ang kamay niya, itinuro ang kainan. Napangiti si Takeshi. Kainan na pala tayo. Sabay silang naglakad papunta sa kainan sa village. Sa loob abala ang mga orc sa pagluluto. Umupo si Takeshi kasama nila. At nagsimulang kumain. Habang si Ogugu sumasayaw at kumakanta kasama ang ibang bata. Pinapanood sila ng mga matatandang orc, nakangiti, tahimik, payapa. Sa ilalim ng mga bituin lahat masaya. At sa isip ni Takeshi, kahit wala silang yaman, sapat na sapat ang buhay na ito. Hindi niya inakalang may ganitong klaseng buhay. Kinabukasan, Takeshi? Takeshi? Biglang lumingon si Takeshi at biglang lumiwanag ang mukha niya. Karelia. Kumaway si Karelia. May dalang basket. Isang elf na babae, maganda. Masigla. Parang liwanag. Pang Miss Universe lumapit siya. At nang hawakan niya ang kamay ni Takeshi, nahiya si Takeshi. Hindi siya makatingin ng diretso. Ang ganda niya. At sobrang bait. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, nahulog siya. Sa isang tahimik na hardin, magkatabi silang kumakain. Paminsan-minsan, palihim siyang tumitingin kay Karelia. Sa isip niya medyo kahawig niya si Fumina. Biglang may sinabi si Karelia, nagulat si Takeshi. Sorry. Napakamot siya sa ulo. Si Fumina kasi, importante siya sa akin. Little sister ko. At doon biglang bumalik ang alaala. Isang bahay na nasusunog. Sumugod si Takeshi papasok. Fumina! Nandyan ka ba? Makapal ang usok. Mainit. Nakita niya siya gumagapang sa sahig. Fumina! Teka lang! Papunta na ko! Pero biglang bumagsak ang bubong. Fumina! Ibalik sa kasalukuyan, tumulo ang luha ni Takeshi. Napansin iyon ni Karelia. Nag-alala siya. Mabilis na pinunasan ni Takeshi ang mukha niya. Sorry. Pero dahan-dahang pinunasan ni Karelia ang luha sa pisngi niya. Tumingin si Takeshi sa kanya. Karelia, naalala niya ang pendant. Kinuha niya ang necklace at iniabot sa kanya. Namula si Karelia. Namula rin si Takeshi at kinilig silang dalawa. At bigla niyakap siya ni Karelia. Lumubog na ang araw. Bye, Takeshi. Kita tayo ulit. Kumaway siya. Habang papalayo si Karelia sa gubat. Bago tuluyang mawala, lumingon pa siya at ngumiti. Mag-isang nakatayo si Takeshi. Ngumiti siya. Karaniwan. Galit ang mga elf sa tao. Pero siguro dahil sa mukha niya, hindi siya nakita bilang tao. Bumalik siya sa nayon. Kinarga niya si Ogugu. Nakipaglaro. Dumating ang gabi. Nasa paligid sila ng apoy. Ngumiti si Takeshi. Uy,
Nilagang manok ba to tonight? Tawanan. Masaya ang lahat. Masaya si Takeshi. Masaya si Ogugu. At sa sandaling yon, pakiramdam niya, kumpleto na ang lahat. Pero biglang nagbago ang lahat. Parang panaginip lang. Hindi siya makapaniwala. Apoy, sigaw, gulo. Nasusunog ang buong nayon. Kalat-kalat ang bangkay ng mga orc. Putol-putol na katawan. Wasak na laman loob. Mga bahay na nilalamon ng apoy. Huminto si Takeshi. Nanlalamig ang katawan. Tumingin siya sa paligid at doon niya sila nakita. 3 tao. Nag-uusap, parang walang nangyari. Tinapakan ng isa ang bituka ng orc. Kadiri. Tumawa ang dalawa. Nanlaki ang mata ni Takeshi. Teka, lumapit siya. Napansin siya ng isa. Anong kailangan mo? Doon napagtanto ni Takeshi kung sino sila. Mga kaklase niya. Si Matsunaga Ryukizuna. Ngumisi si Matsunaga. Ikaw pala to. Baboy. Tahimik. Lahat ng mata. Nasa kanya na. Nanigas si Takeshi. Bakit? Bakit kayo nandito sa mundong to? Nagkibit-balikat si Matsunaga. Ewan ko. Basta paggising ko, nandito na ako kasama yung 34 na kaklase natin. Maliban sa'yo, nalito si Takeshi. Habang nagsasalita sila, lumuhod yung kalbo at hinawakan ang ulo ng isang patay na orc. Akala ko sobrang wala kang kwenta. Pero dito ka pala nakatira. Kasama ng mga to, may mas ibababa pa pala. Itinaas ni Nori ang ulo ng isang orc. Tumutulo pa ang dugo. As expected sa baboy. Nakatayo lang si Takeshi. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang. Biglang may sumigaw sa malayo. Lahat sila napalingon. 2 malaking orc sumugod papunta sa kanila. Agad nagbago ang aura ni Matsunaga. Nag-attack stances siya. Ha? Mga peste. Biglang umilaw ang gloves niya at gem nito. Swoosh! Isang slash. Isang nakakasilaw na liwanag. Parang kumislap na star. Yajakin. Sa isang iglap, tumigil ang galaw ng 2 orc. Tapos, pira-piraso silang nahati. Bumagsak sa lupa. Parang wala lang. Haze, sabi nung kalbo. Tumawa yung isa. Sabi ni Nori, ang cool ng mga orc. Tinapakan niya ang ulo nito. Sinubuo kamata, iniikot-ikot ang ulo gamit ang dagger. Ang tanga nga lang nila. Kaya sobrang dali nilang hulihin. Nakatitig lang si Takeshi. Hindi pa rin siya makagalaw. Biglang ngumisi si Matsunaga. Ay oo nga pala. Baboy, gusto mo makita status mo? Ngumiti si Nori. Sa looks pa lang, negative na yan pare. Tumawa si Kamata. Tinaas ni Matsunaga ang kamay niya. Activate skill search. Biglang may lumitaw na screen. Level 0. Skill unknown. Tahimik saglit tapos tumawa silang lahat. Level 0. Skill unknown. Anong klaseng basura to? Hindi makapaniwala si Takeshi. Level skill? Anong sinasabi nila? At doon may nakita siya. Isang pendant. Natulala siya. Hindi siya nagkamali. Kay Karelia yon. Biglang tumingala si Takeshi. Yung necklace na yan. Kay Karelia yan. Saan nyo nakuha yan? Napakunot ang noo ni Matsunaga. Ha? May kilala ka palang elf? Naghunt kami ng elf nung isang araw na paatras si Takeshi. Anong ibig mong sabihin? Hunting. Kinamot ni Matsunaga ang ulo niya. Ngumisi si Matsunaga. Naghunting kami ng mga babae. Tumawa si Nori. Tumawa rin si Kamata. Grabe, sobrang hot ng mga elf. Parang sila pa yung nag-aaya. Itinaas ni Matsunaga ang pendant. Dahan-dahang dinilaan. Yung may-ari nito, nanigas si Takeshi. Grabe, sobrang sikip. Halos mawalan ng hininga si Takeshi. Sa isip niya bumalik ang lahat. Si Karelia, umiiyak. Sumisigaw. Pinagsasamantalahan. Hindi makagalaw si Takeshi. Naalala niya, ang kabaitan nito. Ang inosente nitong ngiti. Lahat. Sabi ni Nori, bandang 5th time, tumigil na siyang lumaban. Tumawa si Kamata. Pero tinuloy ko pa rin. Wasak na wasak si Karelia. Umiiyak habang pinagtatawanan.
Dinilaan ni Nori ang mukha niya. At doon, tuluyan nang bumigay si Takeshi. Umiiyak na siya. Sinabi ni Matsunaga, nung kukunin ko na tong necklace, nanlaban pa siya. Kaya nainis ako. Pinatay ko. Dinilaan niya ulit ang pendant. Patuloy ang iyak ni Takeshi. Tiningnan siya ni Matsunaga. Anong problema mo? Bakit ka umiiyak, Bochog? Tumawa si Kamata. Huwag mong sabihing na in love ka dun sa elf? Nanginginig si Takeshi. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Ngipin halos mabasag na sa galit. At biglang sumigaw siya. Sumugod siya papunta sa kanila. Pero ngumiti lang ang tatlo. Magic walk? Sa isang iglap na wala si Nori. Parang kumurap lang. Bam! Sinipan niya si Takeshi sa muka. Ang bagal mo, baboy. Biglang nagbago ang eksena. Nasa bangin na sila. Malakas ang hangin. Nasa gilid si Takeshi. Duguan. Hingal na hingal. Tumingin si Matsunaga sa kanya. Oras na ng parusa? Lilipad ka na, baboy? Tumawa si Kamata. Time to fly. Ngumisi si Nori. First time ko makakita ng mamamatay sa pagkahulog. Hirap huminga si Takeshi. Bakit? Bakit? Kailangan niyo pumatay? Tiningnan siya ni Matsunaga, walang emosyon. Bakit? Mas mababa ka pa sa tao, baboy. Kailangan ko pa ba ng dahilan? Sinipa siya ulit. Kami ang mga pinili, the chosen ones. Hindi ka kasama. Lumapit siya. Kung may ipis o langaw sa harap mo, di mo ba papatayin? Tumawa si Nori. Walang pulis dito. Dagdag ni Kamata. Kahit anong gusto namin, pwede. Patuloy siyang tinutukso ni Matsunaga. Bilisan mo na. Ang baboy na hindi makalipad. Baboy pa rin? Lipad? Lipad? Umiiyak si Takeshi. Pero galit ang nasa mata niya. Kayo, hindi ko kayo mapapatawad. Nainis si Matsunaga. At sa isang iglap, sinipa niya si Takeshi pababa ng bangin. Bumagsak si Takeshi. Hangin lang ang maririnig. Sa taas, tumalikod na si Matsunaga. Boring. Sa ibaba bumagsak si Takeshi sa swamp. Guh! Masakit. Pero buhay siya. Nakasurvive ko. Pinagaan ng putik at sanga ang bagsak niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi pa. Kailangan kong bumalik. Gumapang siya palabas. Masakit ang buong katawan. Yung mga orc, hindi ko sila nailigtas. Pagbalik niya, ang nayon, abo na. May mga natira pa. Umiiyak. Yakap ang mga patay. Naglakad si Takeshi. Hawak ang sibat na parang tungkod. Yan na ba't to? Halos wala nang natira. At doon may nakita siya. Isang orc umiiyak yakap ang bangkay ng ina at bata. Si Ogugu at ang nanay niya. Ang tatay ni Ogugu umiiyak. Lumuhod si Takeshi. Hindi to totoo na alala niya si Ogugu. Yung tawa niya. Yung saya niwa. Yung araw-araw nilang bonding. At si Karelia. Biglang napaiyak siya. Sumikip ang dibdib niya. Parang blender ang puso niya. Kinuyom niya ang kamay niya. Hanggang dumugo. Patawad. Sorry sa inyong lahat. At doon, may pumasok sa isip niya. Bakit? Bakit wala akong power? Binigyan sila ng skill. Pero ako, wala. Bam! Hinampas niya ang lupa. Bakit hindi ako? Mas lalong umiyak ang ama ni Ogugu. At kasabay nun, bumalik ulit sa isip ni Takeshi si Karelia. Kung may power lang sana siya, nakaganti sana siya. Kung may power lang siya, nasalba sana niya siya. Umiiyak ang orc, nanginginig ang buong katawan. Sa sobrang sakit, inuuntog niya ang ulo niya sa bato. Hanggang mabasag, tumingin si Takeshi. At doon may nagbago. Lumuhod ang orc, yakap si Ugugu umiiyak. Sabi ni Takeshi, ikaw din? Hindi mo rin kinaya? Dahan-dahan siyang tumayo. Galit. Puno ng galit. Kumuha siya ng sibat at gumuhit sa lupa. Pinapanood siya ng ibang orc. Tama na. Ako, tayo. Galit na tayo. Matapos lahat ng to, mananahimik pa ba tayo? Dahil lang pangit ako? Dahil elf siya? Dahil orc kayo? Itinaas niya ang sibat
at isinaksak sa lupa. Gumuhit siya. Mukha ni Matsunaga, punong-puno ng galit ang mata niya at sumigaw siya. Revenge! Itinaas niya ang sibat sa ere at isa-isa, itinaas din ng mga orc ang mga sandata nila. Sumigaw sila, sabay-sabay, at sa gabing yon, nagsimula ang digmaan.